Ayan, good morning po sa inyo. Batiin nyo nga po yung katabi nyo na good morning. Good morning! Ayan, mukhang mga energetic po tayo. At sa ating pong mga nanonood sa live, good morning din po sa inyo. Ayan, so sabi po sa Psalms 133 verse 1, sabi po dito, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So as we worship, no, tapikin mo po yung katabi nyo, mag-worship tayo ngayon. Worship tayo. I-remind nyo po yan, yung katabi nyo, na mag-worship po tayo ngayon kay Lord. So as we, sa pagsisimula po natin, tawagan ko po muna si Tita Tess for our opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Yumuko po tayo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dinala mo kami rito upang kami makapagpuri at sumamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo sa amin sa nakaraang linggo. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Pinagkakaloob mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa kaligtasan mo sa amin sa araw-araw, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At higit sa lahat, salamat, Lord, sa pag-ibig mo na lagi mong pinapadama sa amin. Kahit na kami na sa anumang sitwasyon sa aming buhay, naroon pa rin ang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ma-align ang aming mga puso sa iyong mga salita, Panginoon. Linisin mo po kami, Lord, at hayaan mo pong maging kaluguran sa iyo ang lahat ng aming gagawin. Sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, hayaan mo po, Lord, na maihandog namin ito sa iyo ng buong puso, Panginoon, at buong kaluluwa, Lord. Alisin mo po, Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin. Alisin mo po lahat, Panginoon, ng mga balakid, Panginoon, upang kami malayang makapagpuri at makapagbigay ng pagsamba sa iyo. Sa aming pag-aawitan, Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, ang praise and worship team, Lord, na aming makakasama. Madala po kami sa malalim na pagsamba sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, maging ang gagamitin mo sa umagang ito upang ibahagi ang iyong mga salita. Lord, dalangin namin, Lord, na ito ay madama namin, Panginoon. Maunawaan namin, Lord, at maipamuhay namin ang iyong mga salita. Salamat, Lord, ikaw po ang makasama namin sa buong umagang ito hanggang sa buong maghapon, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli si Lord. Sino na po dito ang handang magpuri kay Lord? Ayan. So tayo po ay magpuri kay Lord. Ang lahat po na naniniwala na sa piling ng ating Diyos ay merong kasiyahan at kagalahan. Tayo po ay sama-samang magpuri at pumalakpak. Nang mag-alala sa mundong ginagalawan, ang buhay mo ngayon may katiyakan.
mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya! Kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Sabay-sabay po nating awitin. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Panalasan, kay saya-saya, Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. walang Katulad mo, O Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Walang katulad. Ikaw ay Panginoon ay walang katulad. Patuloy po nating awitin ng Panginoon. Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging gaan. Matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, Pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Magkati kayo mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, Hindi nagkukulang sa pagna at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagna at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord, ika'y higit pa. Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging gaan. Di Matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama sama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagna at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagna at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na nga mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Magkukulang Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na nga mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nga mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nga mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa.
Lord, we thank you, O God, for always being there for us, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kailangan mangamba at matakot. Pagkat, Lord, Ikaw ay nandiyan. Ang pag-ibig mo ay palaging nandiyan sa amin. Sabi mo nga po, Lord, sa salita mo, your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And Lord, we thank you, O God, for your faithfulness, for your promises, and for your love. Hallelujah. Let's continue to worship our God. He deserves our praise and worship. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all From my heart. about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's confess. Jesus, 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 let us shout. Jesus, Jesus, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord.
May you be the center of our hearts, O God. May you be the center of our lives. Hallelujah. Let's continue to give our praise, our songs to the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin sa Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo for our scripture reading. Tawagin ko po si Kuya CJ. Sorry. Open natin yung Bible natin sa Mark 10:32 to 34. And they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid, and taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him. He's saying, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over the chief priests and the scribes. And they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles. And they will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days he will rise." Tayo po'y makakaupo na. Hello! Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Gusto ko pong kamustahin ang puso ninyo. Hindi yung physical, ha? Sino yung mga may maintenance na dito? Nagpa-2D echo, nagpa-ECG. Yan. Kung hindi yung estado ng puso ninyo, yung inyong nararamdaman sa umagang ito. Nais ko pong malaman, are we grateful? Tayo po ba ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga kapamilya natin? Yung mga taong binigay sa atin ng Diyos na kasama natin sa buhay at kasama natin sa bahay. Nagpapasalamat po ba tayo sa pamilyang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Do we have a heart? Sabihin nyo sa katabi nyo, heart. Heart of gratitude for the family God has given us. Kasi minsan, dahil araw-araw nating kasama, araw-araw nating nakikita, parang normal na. Pero alalahanin natin, ang Diyos ang nagbigay ng ating mga pamilya. Amen? Amen. At nagpapasalamat po ba kayo para sa kanila? Sagot ng karamihan, di ka sure. Pero purihin ng Lord. Amen? Purihin ng Lord dahil tayo ay may kapamilya at may kasama sa buhay. Even those online, magandang umaga po. BFCC, FB Live viewers, pasalamatan po natin ng Diyos sa ating mga kasama. So hilingan ko po kayo na panandalian po tayong manalangin. Tayo pong muli ay pumikit. Ilagay po natin ang ating puso't isipan. At gusto ko pasalamatan nyo ang Diyos ngayong umaga sa bawat pamilya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Salamat po. Panginoon, salamat sa bawat pamilya na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din sa magandang araw ngayon ng linggo na kami ay may lakas upang tumungo sa lugar na ito at sama-samang magpuri. Sama-sama kami, O Diyos, na magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan. At alam namin, Lord, inaangkin namin ngayon pa lang yung pagpapalang inilalaan mo para sa amin. Salamat, O Diyos,
purihin ka, matanghal ka. Buksan mo ang aming puso't isipan na maunawaan namin ang mensahe mo ngayong umaga. And we rebuke the works of the enemy. We rebuke distraction, confusion, in Jesus' name. Bagkos, buong puso po naming tatanggapin ang mensahe mo ngayong umaga. Let the anointing of your Holy Spirit be upon us right now, in Jesus' name. All of us will say, Amen. Amen. May tanong po ako para sa ating lahat. Aside sa tanong na to. Yan. How important is preparedness for us? Sa konteksto po ng pagpapamilya at sa loob ng ating mga pamilya, gaano nga ba kahalaga yung paghahanda para sa atin o sa bawat isa? Kadalasan po, ginagawa natin yung paghahanda pag may parating na okasyon. Tama o tama? Tama, di ba? Pag may paparating na okasyon. Pero higit doon, no? Ang pinaghahandaan talaga natin ay yung family milestones, no? Preparation para sa different season ng ating buhay. Iba't iba raw kasi ang ating nadaranas, no? Nayugto ng Tagalog, nayugto ng ating buhay. May iba't ibang yugto ng pagpapamilya. Tapikin nyo nga yung katabi nyo, nasang yugto ka na ba? No? So, katulad po ng naririto sa ating slide, on a family setting, ito daw yung mga different season ng buhay na pinaghahandaan daw natin. Una, pagpapakasal. Karamihan, pinaghahandaan yan talaga. No, sa paghanap pa lang ng mapapangasawa, talagang tayo ay hanggat maari, piniprepara natin yan. Ikalawa, pagbubuntis at panganganak. Inaabangan namin to kay Tish. Pinaghahandaan din natin tong season na to. Kasi 9 months yan eh. So talagang handang-handa ka. Building a family, yung paglaki ng pamilya, pagdagdag ng anak, pinaghahandaan din yan. Pag-aaral ng mga bata. Sino dito yung mga magulang na ang mga anak ay nag-aaral pa? Ako po, may estudyante pa ako eh. Yan. Mga nag-aaral pa. At, syempre yung retirement. Pag may ED-AD ka na. Sino dito yung mga senior citizens of the Philippines? Yon. So yan, pa-retirement na yan. Kaya pinaghahandaan din natin yan. Meron pong saying from Benjamin Franklin. Sabi dito, by failing to prepare, prepare to fail. May mga bagay po, no, na kapag hindi natin napaghandaan, ay malaki ang tsansa na tayo ay mabibigo sa mga bagay na yon. Malaki ang tsansa na ikaw ay sumablay pag may mga bagay na hindi ka napaghahandaan. Titigan nyo nga yung katabi nyo. Mukha ba sumablay? No? Malaki daw ang chance. Pero, pag napaghandaan mo naman ang isang bagay, ay malaki, no, ang tsansa na ikaw ay magtagumpay sa buhay. Kaya dapat daw, pag hindi ka naghanda, unti-unti mo nang tanggapin na ikaw ay magkakaroon ng failure o kabiguan sa areas na yan. Ano nga ba yung preparedness pagdating sa pamilya? Preparedness po ang definition, stewarding today so your family can stand strong tomorrow. Napakasimple lang, di ba? English kasi. Ito raw ay pagiging handa upang maging matatag sa iyong pagtanda. Okay sa Tagalog Pagiging handa upang maging matatag sa iyong pagtanda. Marami tayong pinaghahandaan din bilang pamilya katulad ng krisis ng buhay. No, yung mga pagsubok na pwede nating maranasan. Pero alam natin na ang katalinuhan, ang paggabay, at ang provision, kanino nagmumula? Kanino po nagmumula? Sa Diyos. Parang di kayo sure. Sa Diyos nagmumula
ang paggabay, ang katalinuhan, ang kalakasan, at lalong-lalo na yung katugunan sa ating mga pangangailangan. Sino po yung magigiting na nanay dito? Taas ang kamay. Mga nanay, umamin na kayo. Tayong higit na nakakaramdam, di ba, ng mga pangangailangan sa bahay. This coming third Sunday, sa-celebrate natin naman ang Father's Day. Sino dito ang magigiting na tatay? Yan. Yan naman ang tagapagbigay ng ating mga pangangailangan. Amen. Sila daw ang tunay na haligi ng tahanan natin. So, bahala na kayo magdugtong, ha? Ito'y ginagawa natin bilang pagharap, no, sa mga darating na pagsubok as a family. Ilan sa mga aspeto na dapat handa daw tayo bilang isang pamilya? We should be spiritually prepared. Sabi dito, pusong handa kay Lord. Ibig sabihin, we recognize God's sovereignty in every household. Si Jesus ang naghahari sa bawat tahanan. Amen? Amen. Pag spiritually prepared ang pamilya, ibig sabihin po, tang twister to ibig sabihin, ang Diyos ang naghahari. Ang Diyos ang sentro ng ating pamilya. Mahalaga rin yung skillfully prepared. Ito yung isip at kamay na handa. Kasi po, yung planning plus yung ating skill o yung ating kasanayan make us strong as a family. Ang yaman ng kasabihang Filipino Di ba may kasabihan tayo yung una, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Oh, very good lahat Yun yung skillfully prepared. Kailangan meron ka ding ginagawa sa iyong pamilya at sa loob ng ating pamilya. And last, solidarity prepared. Ito yung team unity. Sabihin mo, unity. Kasi po, we draw strength from unity ng ating pamilya. Kanino kayo humuhugot ng lakas? Sa bawat isa. Kaya dapat may pagkakaisa. Ang pamilya natin, dapat ang ating safety net. Na alam mong pag bumagsak ka, merong sasalo sa'yo. Merong aalalay sa'yo. At yun ay matatagpuan natin sa loob ng pamilya. Gusto kong basahin po natin itong Proverbs 21:5. Ako na lang sa English, kayo sa Tagalog. Sabi po sa English, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste lead to poverty. Basahin niyo po sa Tagalog. Ready, go! Ang linaw, di ba? Napakalinaw po. Bakit ba natin ginagawa ang paghahanda para sa ating mga kapamilya? Alam nyo, higit sa ano paman, ang dahilan, nangingibabaw po yung ating pagmamahal at pag-ibig sa kanila. Amen? Kaya nga kanina, nung aking opening statement, tinanong ko po kayo, nagpapasalamat pa ba kayo sa Diyos, sa mga pamilyang ibinigay sa inyo ng Panginoon? Napakahalaga po kasi nun. Ang dahilan kaya mo pinagbubuti ang buhay, kaya ka nagsusumikap, kaya ka nagpapakapagod, dahil mahal mo ang iyong pamilya. Kaya damang-dama natin to, yung pag-ibig sa loob ng isang pamilya. At parte nga niyan ay yung planning or paghahanda para sa bawat isa. Gusto kong buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Mark 10. Marcos po sa Tagalog. Mark 10, 32 to 34. 3 verses lamang ito na ating pag-aaralan ngayong umaga. Para makita natin, bakit nga ba yun ang intro ni Pastora, yung paghahanda? Pareho din dito sa Book of Mark, ang gusto ni Jesus ay ihanda ang kanyang mga alagad, gawin silang matatag, kung ano man ang kakaharapin nila sa kinabukasan. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Jesus sa Diyos
at pag-ibig niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tagasunod. Inihahanda rin sila ni Jesus. Yan po yung Mark 10:32-34. Panatilihin nyo lang bukas ang inyong mga Bibles para masundan po natin yung pag-aaral natin. No? Sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos, yung pagtupad niya sa layunin. Sabihin nyo nga, layunin. Yung pagtupad niya sa layunin ng Diyos para sa Kanya, alam nyo, hindi niya nakakalimutan yung mga taong nakasama niya sa ministry. Ito po yung journey ng ministerial work ni Jesus Christ. Ito pong book ng Mark na ating pinag-aaralan. Kaya paulit-ulit na ipinapaalala ni Jesus sa kanila para sila'y maging handa. Sabihin nyo, handa. Yan. At dahil dyan, habang bukas yung Bible nyo, tignan po natin yung mga notable details sa Mark 10:32-34. Yan po ay isinulat mismo ni Apostle Mark or ni Marcos. Ang writing style po kasi niya ay hindi siya madetalye. Never niyang sinabi kung saan tutungo, no, yung mga maliliit na details, paano naglakad, di niya binabanggit. Ngunit dito sa chapter 10, specifically on verse 32-34, ay favorite to ng mga marites eh. Diba? Nung araw, chismosa, ngayon, marites. Alam nyo, pag Kristiyano, yung chismosa, kung anong tawag? Alam nyo po? The Good Samarites. Kasi nakita ko, hindi na kayo, nakikindi. Wow, si Ate Bebs. Hindi ka kabilang doon, sis, sa The Good Samarites. Ito yung gusto-gusto ng mga marites, yung detalyado yung kwento. At dito, naibigay ni Mark yung kwentong ito ng medyo detalyado. Kaya tignan natin. No? Sabi dito sa una, Jesus predict his death third time. Sa pangatlong beses, no, ay ipinaalam ng Diyos ni Jesus kung ano ang kahihinatnan niya, kung ano ang mangyayari sa kanya. At alam niyo sa Biblia, so pangatlo na to, kapag paulit-ulit pong sinasabi ang isang bagay sa kabuuan ng kwento, binibigyan po yun ng pagpapahalaga. Kaya inuulit-ulit nung writer. At totoo naman, no, Jesus dying on the cross ay nagbigay po ng malaking marka sa history. Hanggang ngayon po, damang-dama natin yung epekto ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Because Jesus, as the Messiah, from shameful death, alam niyo po ba yung pagpatay sa krus ang pinaka-nakakahiyang kamatayan nung panahon nila? Kaya ngayon katabi niya doon, dalawang magnanakaw. From shameful death, ito'y naging ultimate display of God's power, sovereignty, and love. Makikita natin sa storya na yon na ito ay punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos, paghahari ng Diyos, at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tapos binanggit niya dito ni Mark, Jesus was walking ahead of them. Nauuna si Jesus sa paglalakad. Alam niyo po, may friend si pastor nung nabubuhay pa siya. BFF po niya yun sa subdivision namin. Boxer yon. At yung boxer na yon, best friend niya si Manny Pacquiao. At kada laban ni Manny, pinadadalan siya ng ticket kasama hotel accommodation. Nanonood talaga siya. Siyempre, pag nandun ka, gusto mong batiin si Manny. Siya ang nagsabi, hindi ganun kadaling lapitan. Ang tawag niya, Howie Boys. Bago mo malapitan si Manny Pacquiao, ang dami mong dadaan ng tao na nakaharang sa kanya. Hindi mo siya basta pwedeng mapuntahan direkta. Unless, senyas niya na, sige, palapitin sa kanya. Pero this time, si Jesus bilang leader nila, siya ang nauunang naglalakad. Kasunod niya yung kanyang mga disipulo at kasunod yung ibang mga followers nung time na yon. Explicitly po, o specific na sinabi niya dito kung saan sila pupunta. Tingnan niyo po sa Biblia niyo. They were traveling to Jerusalem.
Yan daw po yung kanilang pupuntahan. At kung paano sila naglalakad, dinescribe din dito. Jesus was walking ahead of them. Nauuna po si Jesus sa kanila. Dahil gustong ipakita dito na He is the Messiah of the world at siya ang tagapanguna. Siya ang leader nila. Kaya kahit alam niya na ang kakaharapin niya sa Jerusalem ay kamatayan, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Ako pa rin ang mauuna para sa inyo. At ikatlo, sabi dito, they were amazed. Yan po yung mga disciples. And those who followed were afraid. Ito uli, gustong-gusto ng mga marites. Dalawang emosyon po ang binanggit dito. Awe and fear. Ito po ay nakaramdam sila ng pagkamangha at pagkatakot. Takot dahil alam na nila kung ano ang kakaharapin nila pagdating sa lugar na yon. Kinuwento na ni Jesus for the third time kung anong kakaharapin nila. At pati sila ay makaharap sa matinding persecution. In spite of danger po, kaya sila namangha. Jesus stand na nauuna sa kanila, full of courage, walang takot, nahaharapin niya kung ano man ang nag-aantay sa kanya. Kaya sila'y namangha at natakot at the same time. Ngayon po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, alam na natin that we are created, we are chosen, and we are called. Tayo daw po ay nilikha, pinili at tinawag. At habang lumalago tayo sa journey natin sa Panginoon, dapat ngayon, we are committed to live out yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Kailangan ginaganap na natin yung layunin na to. Tandaan po natin, walang aksidente sa buhay na ito. Lahat ng bagay ay nilayo ng Panginoon para sa atin. Tanong, ano nga bang daan ang pipiliin nating tahakin? Kasi yun yung title natin kanina, Which Way to Go? Ano nga ba yung daan na ating pupuntahan na ibinibigay na katulad ng halimbawa sa buhay ni Kristo? There are two ways po, no, on how living this life. Yan, which way to go? Baka tayo to, nangangamot pa, kaliwa o kanan? Saan ba talaga kami dadaan? Ano ba ang ating pipiliin? The way of sacrifice, ang unang choice na daan. Actually, dalawa lang to. Ang daling mamili pag dalawa lang, di ba? Una po, the way of sacrifice, verses 32 to 34. Si Jesus po, katulad ng title na makikita natin sa ating mga Biblia, pinredict niya ang kanyang kamatayan for the third time. Pang-ilan daw po? Yan, pangatlo na. Bakit? Dahil gusto niyang ihanda ang kanyang mga disipulo sa kanilang kahihinatnan o yung kakaharaping mga bagay. Gusto niya silang iprepara at ihanda. Ihahanda sila ni Jesus, pero may mga bagay na talagang specific na sinabi niya sa pangatlong beses na ito. May mga inad siyang mga salita na kung saan makikita natin na talagang ito yung pagkakahayag niya at dapat daw po yung mga salitang ito ay makita natin yung halimbawa how Jesus journeyed, no, His way to sacrifice. Wala naman tayong iba talagang tutularan. Wala talaga tayong iba talagang nanaisin. Sabi nga, ang goal natin is Christ-likeness. So, tignan natin how Jesus journeyed. Paano nga ba niya hinarap itong pangyayaring to sa kanyang buhay? Una, sabi doon, He went to the cross knowingly. Alam niyo po, Jesus knew exactly what was going to happen. Bakit? Plano na to noon pa man. Bago pa likhain ng mundo, plano na to ng Diyos. From all eternity, mula simula pa, alam na niya na siya ay pahihirapan at papatayin sa krus ng Kalbaryo.
Kaya nga, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ano nga ba ang mangyayari? Kung mababasa po ninyo dyan, sa inyong mga Biblia, napaka-specific po. No, verse ano po yan? 32. 33 to 34. Sabi niya, betrayed by the Romans, betrayed by the priest, sentenced to die. Yan ang mga mangyari sa kanya. Kill him, he will mock him, and on the third day, he will rise again. Kinuwento niya yung mga step by step. Ito talaga yung mangyayari. Alam niya and he is aware of those things. Buong-buo sa kamalayan niya yung magaganap. Ngayon, bilang mga modern day Christians, alam mo na yung layunin ng Diyos. Handa ka bang tahakin? O hanggang ngayon, tinatanong mo pa, ano ba talaga layunin ko, Lord? Hanggang ngayon, inaalam mo pa. Lagi nating sagot, di ka sure. Marami pong obvious, yung ibinigay na ng Diyos na layunin sa atin. Unang-una sa lahat, ang tanong, ano bang ganap mo sa buhay? Magulang ka ba? Kung magulang ka, anong layunin ng Diyos para sa'yo? Kung anak ka, anong layunin ng Diyos para sa'yo? Kung lingkod ka ng Diyos dito sa church, anong layunin ng Diyos para sa'yo? At lahat ng yan, kailangan po nating gampanan ng buong puso para sa Kanya. Knowingly, kailangan fully aware. Or baka hanggang ngayon, tayo pa rin yung mga may question mark katulad ng picture kanina. Amen? He went to the cross willingly. Alam naman po ni Jesus ang purpose niya talaga bilang maging Messiah. Sabi po sa Luke 9:51, ilista nyo na lang or picturean nyo. Sabi dito, Jesus set His face to go to Jerusalem. Talagang handa siya. May willingness of heart na talagang pumunta sa Jerusalem. Bagamat alam niyang doon magaganap ang lahat, handa pa rin siyang tumungo sa lugar na iyon. Baka kung tayo si Jesus, kung alam natin, ay naku, dyan ako sa Candido, dito na ako dadaan sa kabilang street. Liliko ka na lang. Hindi ka pupunta. Bakit? Alam mo na nga yung kahihinatnan mo. But He know what the Father's will para sa kanyang buhay. Alam niya, gusto ng Panginoon ito para sa kanya. Kaya full of determination, buong lakas ng loob, sumunod siya. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. This shows, Jesus' obedience and love for sinners. Yan po yung dalawang bagay na laman ng puso niya. Kaya, He went to the cross willingly. Sa buhay natin, handa mo bang gampanan at lakaran ang layunin ng Diyos para sa'yo? O hanggang ngayon, tumatakas ka pa? Uy, magturo ka naman. Di ba graduate ka ng QBA? Ha? Pwede ba pass muna? Hindi ako para dyan. Wala ako alam dyan. Nakakatuwa po yung mga workers na pag tinap mo, okay po. Pag-pray nyo po ako. Yung willingness of heart. Bakit? Because puno po ng obedience ang ating mga puso. Kaya, hindi ka sa kaliwang daan pupunta kung alam mong ang layunin ng Diyos, papuntang kanan. Amen? Amen. Masama yung nangangaliwa. Sa kanan lang. Kung saan po yung ibinigay ng Diyos na daan at alam mong yun ang layunin niya para sa'yo, buong puso daw nating sundin ito. Huwag po tayo maging pusong bato. Sabi mo sa katabi mo, baka pusong bato ka na. Kailangan daw po pusong sumusunod sa Diyos. He went to the cross confidently. Ano to? Beauty contest? With confidence. And I, thank you.
Alam niyo, the only time Jesus is requesting, please, God, let this cup pass over me, ay sa prayer niya sa Garden of Gethsemane. Yan po ay naganap sa Luke 22, verse 42. Isulat nyo na lamang po. Hanggat maari, idinadasal niya. Bakit? Remember, nasa flesh pa siya. And this flesh will feel pain. Makakaramdam ng sakit, ng pagpapahirap at ng pagod. Pero hindi doon natapos ang prayer ni Jesus. Ano sabi niya? Let not my will, but yours be done. Ang bigat po nun. Umiiyak siya. Dahil alam niya, it will cost his life. Pero sabi niya, Lord, kung ito ang kalooban mo, ito po ang maganap. Sabi po yan sa Luke 22. Jesus was determined and in control. Remember nung dinakip siya at nangyari lahat ng hearing and everything, hanggang nung bit-bit niya na yung cross, naglalakad siya, he is silent. Wala kang maririnig na sumbat, galit, o kahit anumang paghihigante. Bagkus pinakita niya, no, he is determined. Minentain niya yung kanyang composure. At he even ministered dun sa responsive thief. Even to the point of death, gusto pa rin ni Jesus makapagbigay ng kaligtasan sa iba. Iniisip pa rin niya yun. Yung pa rin yung ginawa niya, ang patuloy, no, na pagganap sa kalooban ng Diyos. Jesus was confident because he knew he was going to rise again. After 3 days, ano magaganap? Siya'y mabubuhay na magmuli. And this is our ultimate hope. Yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Remember, He beats death. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Wala na pong ibang Diyos na nakagawa niyan. Ang Panginoong Jesus lamang. Ang after niyang mapako sa krus, ay nabuhay na magmuli. Tayo daw po as modern day Christians ay may pag-asa, may biyaya at may kapatawaran ng kasalanan. At may pag-ibig, taglay-taglay natin mula kay Jesus. Amen? Tayong mga nailigtas na. Tayong mga anak ng Diyos. At ikaapat, He went to the cross purposefully. Si Jesus po ang ibinigay na buhay as a ransom for many. Alam natin yung meaning ng word na ransom. Ito po ay kabayaran, a price, para someone to be released from captivity. Magkaroon ng kalayaan. Kalayaan ng ano? Kalayaan mula sa kasalanan. Sa pagkakagapos natin dun sa sumpa sa atin. Buhay ni Jesus ang ibinigay. Nilayan ng Diyos na ang buhay ni Kristo ang maging pantubos upang tayo ay mapalaya sa kasamaan. Amen? Kasama na yung kasalanan. Upang tayo raw ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat-lahat ng mga bagay na hindi maganda. At madama natin fully ang biyaya ng ating Diyos. Na kahit hindi mo deserve, tinubos ka niya. Pakitapik po yung inyong katabi. Hindi natin deserve ito. At alam ni Jesus, He is the only chance of redemption. His love is so great that He would not let us down. Siya lang ang pag-asa. Kaya hindi niya tayo bibiguin. Amen? Napahayag po yung pag-ibig na yan sa John 3:16. Tanong, madali po ba ang daan, way of sacrifice, na nakita natin mula sa buhay ni Jesus? Yung pangyayari sa Kanya. Hindi po, di ba? In fact, napakahirap po nito. But because of God and His purpose sa buhay natin, we will obey and go the way of sacrifice. Alam niyo po, Mark 10 na tayo.
Ang Mark po ay hanggang chapter 16 lang. So, higit na po tayo sa kalahati. At ang tema natin sa pag-aaral nito ay mamuhay ng may layunin. Yung layunin na bigay sa atin ng Panginoon. Marami pong tao ngayon ang nakakalungkot. No, nabubuhay na lang yung routine. Gigising, tatrabaho, uuwi, matutulog, gigising, tatrabaho, uuwi. Napaka-routinary ng buhay. Parang wala nang saysay. Pero dahil tayo ay nakakilala sa Kanya, yung buhay na taglay natin, utang natin sa Panginoon. Kaya ngayon tayo ay nabubuhay ng may kasiglahan, may katalinuhan, dahil alam natin nabubuhay tayo sa layunin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ang hamon sa atin ngayon, ikaw, ano ba ang kaya mong ibigay sa ating Panginoon? We have 24 hours a day. Pare-parehas tayo. Meron ba ditong 20 lang natatanggap? Pare-parehas po tayo, di ba? And remember, every day yun. Paggising mo bukas, another ilan uli? 24 uli. Araw-araw. Pero dun sa 24 hours na yon, ilang oras ang ginugugol natin sa, kayo nagsabi niyan, cellphone. Ilang oras ang ginugugol natin sa pananalangin, sa pakikinig ng salita, sa pagbabasa ng Biblia, sa gawain para sa Diyos. Sa 24 hours na yan. Ako nga, hinahamon ko kayo Gawa kayo ng journal, lagay nyo yung everyday schedule nyo para to check. Yung maging totoo lang. 9 a.m., TikTok. 12, lunch. Tagal, di ba? 12:01, Itbulaga. YouTube. Tuloy-tuloy. Natatandaan ko nung bago kong kakilala si Sister Irene. Pag mga bandang after lunch, nagmamadali na siyang umuwi. Dahil meron siyang tinututukang teleserye. Diba? Meron nga ako kakilala, halos hindi matulog sa pagtutok sa mga series. No? Na talagang episode 58 na, ayaw pang matulog. Sis! Magpabukas mo na yan. Bakit? 152 episode yan. Remember, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Kapalit ng buhay na ibinigay niya para sa'yo. Talino! Talino natin ay nagmula sa Kanya. Nalulungkot po ako pag may mga taong ipinagpapalit yung trabaho para sa paglilingkod sa Diyos. Sino nagbigay ng talino, ng oportunidad sa atin para gampanan yung pagiging vice president mo sa kumpanya? Only God ang pwedeng magbigay niyan. Yung lakas, yung sipag galing sa'yo. Pero yung lakas na meron ka ngayon, kanino yan? Nabili mo ba yan? Sa TGP o sa Mercury? Galing lang sa Panginoon yung kalakasan. Yung pera na meron ka, meron ba? Lahat yan ay galing sa Panginoon. Yung mga bagay na taglay-taglay mo ngayon, lahat yan ay galing sa Kanya. In conclusion, you see the way of sacrifice, no? Jesus went to the cross knowingly, willingly, confidently, purposefully. Ginampanan niya lahat ng yan. Makinig kayo sa akin. Ginampanan niya lahat. Yung pagpapahirap, pagpako sa krus, at muling pagkabuhay, isa lang ang nasa isip niya. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw lang ang nasa isip ni Jesus nung ginagampanan niya yan. Kaya ngayon, as modern day Christians, naiisip mo ba si Jesus sa bawat araw, bawat ginagawa mo, bawat desisyon mo? O baka may sakit kang kalimot? Alam niyo yung sakit na kalimot? Sa bawat gising mo ba, pinupuri mo ang Panginoon? No? Nagpapasalamat ka pa ba sa Kanya? Yung tagumpay ba na nakuha mo?
Ina-acknowledge mo pa ba na, Lord, salamat. Sa'yo lahat nagmumula ito. Yung bang pagsubok na dinadaanan mo para maging matatag ka, pinagpapasalamat mo o baka nagtatampo ka pa. Wow, sabi ni Jesus, hiyang-hiya naman ako. Baka dun sa kagipitan na nararanasan natin, yung kagipitan po na yon, gusto lang niyang iparana sa'yo at kalabitin ka na ako ang source ng lahat ng bagay. Sa akin nagmumula. Baka galit ka pa. Di ba? Sa bawat bagay, bawat yugto ng buhay, nais ko ipaalala sa inyo, naiisip ba natin si Jesus? Yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, yung kapangyarihan niya, o baka naman napipintasan pa siya dahil sa atin. Remember, as Christians, we bear His name. Kaya nga Christians, yung pangalan ni Kristo, dala-dala mo. At pag may bagay na sumablay tayo, ang unang napipintasan, hindi naman si Pastora Judith. Kasi sasabihin, kilala mo ba si ano? Ay, hindi po. Dininay. Hindi po ako at hindi ang BFCC. At minsan, hindi rin ikaw. Ang unang napipintasan, si Kristo. Kaya sana sa bawat bagay na gagawin natin, bilang mga anak ng Diyos, isipin natin si Jesus. Sabi po sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang, picturean nyo na lang, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong dahilan? Pag-ibig ng Diyos. Sino raw yung kaisa-isang anak? Sabi po sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi ang mga kasalanan ng lahat ng tao. Si Kristo po yung kaisa-isang anak. Paano raw tayo tinubos? Last verse, 1 Peter 1:18-19. Alam nyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak. Sabi sa verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Mga kapatid, uulitin ko po ang tanong. Naiisip mo pa ba si Jesus sa pang-araw-araw mong buhay? At ano po ang kaya nating ibigay sa Kanya? Tayo po'y tumayo. O Diyos, sa lahat ng pagsimba't luwalhati, maging Pinakamainam kong awit ay awitin sa iyo. O Diyos, isipan ay pagharian mo. Sa aking puso ay hindi na maglaho ang iyong pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko
sa'yo. Ulitin po natin. Oh Diyos, sa'yo lahat ang pagsampat, iwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali ito'y tangan, at mga pati na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat Patuloy nating ilagay ang ating puso't isipan sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Alalahanin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ibinuwis niya ang kanyang buhay. Kung bakit sinunod niya ang layunin ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kalayaan, ng kaligtasan. Maramdaman natin yung biyaya niya. So sa pag-celebrate po natin ng communion, lahat po ba ay nakatanggap na ng elements? For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang ostia na ito. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po nating inumin ang juice niya. Tayo po ay magpasalamat. Tayo po ay manalangin. O Diyos, patawarin mo po kami. Kung ang aming buhay ay masyado kaming na-entertain, Lord, or nade-distract ng mga bagay na hindi kapuri-puri sa'yo. Ilagay mo po sa puso't isip namin palagi yung biyaya at kung paano mo ginanap ang pagkakaligtas mo sa amin. Maalala ka po namin palagi, O Diyos, lalo na po sa mga desisyon na dapat naming gawin. Mapangiti ka namin, Panginoon, mabigyan ka namin ng luwalhati sa aming mga ginagawa. Lakaran po namin ang layunin mo para sa amin at buong puso po kaming sumunod sa iyong kalooban. Alam ko, O Diyos, Ikaw po ang magpapala sa bawat isang naririto na nagsusumikap na sundin ang kalooban mo, nagsusumikap na makapaglingkod sa iyo, maliit o malaking bagay. Ikaw po, O Diyos, ang magpapala. Pagpalain mong bawat pamilya na nare-represent namin, Panginoon. Even, Lord, yung kasama namin online, bless their household, O God. We speak, Lord, healing right now.
We speak deliverance, Lord. We speak your provision, Panginoon. And we speak blessing upon blessings, Lord. Salamat sa katagumpayan ng buhay dahil ikaw ang kasama namin, Panginoon. Maraming pong salamat. At lahat po, Panginoon, ang aming gagawin ay magbigay papuri, kaluwalhatian sa iyong pangalan. Holy Spirit, fill us. Mapagtagumpayan namin ang tukso ng mundong ito. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming puso, ang aming isip. Bilang tao, inaamin namin, O Diyos, kami po'y mahina. We are limited, Lord, and we are bound to fail. But because of your love and your goodness, your mercy para sa amin, Holy Spirit, anoint us right now. Ikaw ang makita sa amin. Ikaw po ang makita ng mga taong nasa paligid namin, Panginoon. We declare transformation, Lord. We declare Christ-likeness po sa aming buhay. Sa biyaya mo, O Diyos. Sa biyaya mo. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, aming Ama. Salamat, Jesus, sa buhay mo. At nawa ang buhay namin ito ay matuto naming ialay sa iyo. Lahat po ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, ibigay namin sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo muna. For our tithes and offering po, yung ating pong mga sobre ay na kay Sister Irene po. Pero habang naglalagay po kayo ng, ilalagay niyo po sa sobre, let us through, ano po muna tayo sa ating mga events and activities. Ayan, for our prayer meeting, every Thursday po ito, 7:30 a.m. Reminder po sa mga gusto pong mag-join ng ating prayer meeting. Ayan po, every Thursday po yan, 7:30 a.m. Next po is yung Women's Bible Study. Ito po ay ginaganap sa bahay po nila Dr. Evelyn Gamboa's residence. Every last Friday po of the month, 2 p.m. Next po, Kids Bible Study, ito po ay ginaganap every Sunday po, kasabay po ng ating Sunday worship. Nag-aaral din po sila sa loob. And next po, ayan, Youth and Young Pro for ages 13 to 30 years old. Pwede po kayo mag-join sa amin kung wala pa po kayong groups. At every Friday po siya, every week. Ayan, shout out din po sa ating mga viewers. Sa Yalong family, Mami Pearl, Sis Death, Teacher Dave, Carmelita Mendez, Randy Mendez, Romer James Centeno, Marco Sayo, Ellen Andrada Sales, Maymay Bartolome, Sis Joy Vibar, Macon Resurrection, Sis Rizalina Alpapara. Hello po, thank you po sa panonood. Ayan. Pwede na po natin ibigay o ilagay sa basket yung ating mga sobre. Sa kawalan kapag mo'y lagi na di matatakot sa pangalan. Pagkat nariyan ka palagi, di matigilan sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapitigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa.
Ayan, inaayahan ko po ang bawat isa ulit na tumayo. At for our prayer sa tithes and offering, tinatawag ko po si Mama. Lord, maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan at biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat din po sa lakas ng katawan at kaisipan na galing sa iyo para kami ay makapagtrabaho. Naniniwala po kaming lahat na ito ay galing sa iyo. Tunay na kung wala ka sa buhay namin, wala kaming magagawa. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang aming kaloob bilang aming pagsunod sa utos mo at pagtitiwala na ikaw ang aming dakilang provider. Nawa malugod po kayong sapagkat kasiyahan ng aming puso ang mapasaya ka sa aming pamamagitan ng aming pagsunod. Dalangin po namin ang pagpalain mo po ang mga kaloob upang patuloy na maisulong ang kaharian mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so pwede na po tayong maupo. Kung sino po sa inyo yung merong birthday for the month of June or wedding anniversary po for the month of June, wedding anniversary po. Inahiyahan po namin kayo na tumayo. Meron po ba? For the month of June po ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. State po yung name, age, at yung... Kailan po yung birthday? Okay, ako po, Jade Del Rosario, June 4, 37 na. Ako po si Kuya Obet. June 5, senior na. So tayo po'y tumayo. Ganito talaga, upo tayo, di ba? At extend po natin ang ating kanang kamay bilang tanda ng pagpapala. Ating ipanalangin, Lord, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan ngayong month of June. Ikaw po ang magpala kay Sister Jade, kay Brother Obet. Nawa, O Diyos, patuloy mong ihayag ang layunin mo sa kanila. Malakaran nila ito, pagpalain mo sila, palakasin, patalinuhin, Panginoon, tugunin mo ang mga dalangin nila at ang mga ninanais pa ng kanilang mga puso. We speak, Lord, breakthrough sa buhay ng aming mga kapatid na ito at kami po'y nakikigalak sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kaniya. Purihin ka, sambahin ka, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Meron po tayong additional announcement habang tayo na lang tayo. Yan. Meron po tayo mga ministry opportunities. Kung kayo po ay interesado na magturo sa Kids Sunday School, dahil napakababait po ng inyong mga anak. So, welcome po kayo na mag-teacher. Lumapit lang po kay Sister Jade or kay Sister Matet. Tapos sa worship ministry, we welcome worship leaders, musicians, backup singers, backup dancer kung kaya nyo. Please, lumapit po kayo kay Brother Josh. Sa education ministry, nangangailangan din kami ng dagdag na members. Church building ministry, admin staff, worship hall cleaners, and decorators. So, lumapit po kayo kay Sis Matet. At sa men's ministry, kailangan po na mabuklod na
ang mga tatay at kalalakihan ng church sa pangunguna ni Brother Josh Del Rosario. So, kung mga interesado po kayo dito, lumapit lamang po kayo sa mga nabanggit ko. Tapos, meron po tayong QFD or question for discussion, yung turo natin kanina, na ipa-flash ni Nela. Habang nagse-celebrate tayo ng Love Feast, pwede po natin pag-usapan yung ating pong question or discussion. Bawat age group po ay pwedeng mag-discuss. At sa VAT, pwede rin. Manatili po tayong nakatayo for our benediction. To him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. Salamat, aming Diyos Ama, sa napakasarap na pagtitipong ito. Salamat po sa pangungusap mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami ay nagbigay papuri sa iyong pangalan. Salamat po sa paglilingkod namin ito, O Diyos. Ibinibigay namin sa iyo, inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa para sa ikasusulong ng iyong kaharian dito po sa BFCC, O Diyos, sa komunidad na itinalaga mo sa amin. Salamat din sa mga pagkain na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo ang lahat ng nagdala, Panginoon, at lahat kami nakakain nito ay magiging malusog, O Diyos, at ikaw po ang magpapala ng aming pong pagtitipon, fellowship, Lord, sa bawat isa. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, at patuloy mo kaming gawing matagumpay, Panginoon, sa mga kakaharapin naming pagsubok sa darating na linggong ito. Ingatan mo kami, proteksyonan mo po kami, maging ang aming mga kapamilya, O Diyos. Salamat po sa pag-ibig mo, sa buhay na ibinawis mo upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang aming itatanghal at itataas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, itong aming dalangin puno ng pasasalamat. Amen. Amen.
See you next Sunday po. Happy Sunday.